Samantala, isa pong malungkot na balita dahil sa, nako, dami na naman, no? 6 na sundalo ito na nagbuwis po ng buhay dyan po sa Lanao Norte. At nagkaroon po ng sagupaan dyan, Secretary Jing. Opo, at nagiging kawawa ito ating mga sundalo at nakakalungkot nito, Eli, ay walang nakikitang ikay moral support ng ating leader sa ating bansa. Hindi tulad nung panahon ni President Duterte na tuwing may mga napaslang na mga PNP, mga AFP soldiers, ay nakikiramay mismo si President Duterte. Ito po, tingnan natin nung panoorin natin yung mga nangyayari na 6 na sundalo, okay? 6 na sundalo ng 44th Infantry Battalion ang nasawi at 4 ang sugatan nang makaengkwentro ang grupo ng Dawla Islamiyah Maute Group sa Ramain, Munay, Lanao del Norte noong February 18. Ito ang kumpirmasyon mula sa 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. 3 miyembro naman ng DI Maute ang nasawi, kabilang na ang isang na-recover na bangkay. Napasakamay din ng mga sundalo sa operasyon ang matataas na kalibre ng armas, kabilang na ang isang M16 at M14 rifles at isang M203 grenade launcher, gayon din ng mga war materials. Tumagal ng 2 oras ang palitan ng putok sa magkabilang panig. Samantala, nakatakdang ilipat sa Camp Evangelista Station Hospital sa Patag, Cagayan de Oro ang mga sugatang sundalo. Ayon kay Philippine Army Commanding General Roy Galido, magpapatuloy ang pagtugis ng gobyerno sa mga terorista para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at taong bayan. Kawawa ang mga sundalo at parati na lang sinasabi their bravery, their sacrifice of their life is very commendable, pero yung mga leader ay nagpapasasa. Pero yung mga sundalo ay napapas lang. Pero ito, mayroon ba tayong nakita na head of state or leader ng bansa na nagpakita man lang ng commendation or nagpakita man lang ng simpatiya? Nandoon ba si Marcos? Nakiramay ba? Tingnan natin yung panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte. Kung mayroong napaslang andyan, i-compare natin yung pagmamahal ni Duterte sa mga pulis na napaslang o mga sandalo na napaslang. Urada, the Duterte leadership is very felt immediately by the people who are victims of murderous terrorist groups. Very, very clear. Kayong mga sundalo, kayong mga PNP, police, dapat pagtuunan nyo ng pansin. Nung panahon ni Duterte, walang mga napaslang, walang mga nasugatan, walang na hindi dinalaw ni Duterte. And I am a witness personally. Noong na-ambush yung mga police together with the chief of police doon sa aming syudad, sa Gihulnan, 6 na police ang namatay at pang-7 yung chief of police at pinaslang ng mga NPA. Habang binababa pa lang sila doon sa bundok at nandoon sa munisipyo. Tinawagan po ako ni Bongo at sinama po ako ni President Duterte. Hindi pa ako empleyado ng gobyerno noon. At doon mismo ako inopera ni Duterte at pumunta kami doon mismo sa munisipyo saan nakaburol yung mga pulis at binigyan niya ng posthumous award at mga financial support. So, ganun po katindi ang pagsuporta ng ating dating Pangulo sa mga sundalo. Kaya, kung nananawagan man siya sa inyo, mga kababayan, mga mahal nating mga sundalo, alamin nyo na ang ating saligang batas nagsasabi that the armed forces
is the protector of the Filipino people. Kung ang ating bansa ngayon ay nasa kabulastugan, nasa kahirapan, yun ang sinasabi ni Duterte. Kayong mga sundalo, kayong mga pulis, alam nyo na kung ano ang karapat-dapat na protektahan ng ating taumbayan. So, yan, si Duterte. Pero, nasaan ang ating Pangulo? Nung napaslang itong 6, pumunta ba siya doon? Wala. Saan siya nagpapasarap ng masarap na pagkain in a private place, restaurant? Ito po ang picture. Tingnan natin. Ayan. Paring Eli, ano masasabi mo dyan? Ano yan? Date night for the first couple. So, masarap ba? Sila nagsasarapan, pero habang ang mga sundalo ay si Duterte noon immediately walang ganon, walang pasarapan, pero pumunta doon sa mga bundok where the soldiers are injured or have died in their duty. Ikaw paring ano masasabi mo diyan? Well, kakulay na suot ko ngayon yung mga bulaklak. Papasarapan, At mukhang sweet na sweet sila sa isa't isa. Pero wala silang naiintindihan na iba, walang bumabagabag sa kanilang konsyensya na elsewhere may mga namatay na sundalo at may mga nasugatan. Ang una dapat na nasa isip ng Pangulo as Commander-in-Chief, dapat puntahan ko yung mga I have to pay my respect. Pero ito, what is he doing? He is reporting to his commander-in-chief. Reporting to his commander-in-chief. My goodness. And in so many instances, mga kababayan, dapat pagtuunan nyo ng pansin, mga sundalo, mga PNP soldiers or police, pagtuunan nyo ng pansin, yung kaibahan. Ang pagmamahal ni Duterte sa inyo, ang pagmamahal ni Marcos sa inyo at saka sa ating mga kababayan. Nagkaroon ng landslide sa Davao, saan ito si Duterte? Si Marcos. Took him more than 7 days to respond. Yung nagkaroon ng bagyo sa Cagayan, nagkaroon ng earthquake elsewhere, saan siya? Nandoon sa F1, nanunood. Nagkaroon ng heavy traffic, saan siya? Nag-helicopter papunta doon sa concert ng Coldplay. Ano masasabi mo paring Eli? Okay, pero sabi ko, yung dating Duterte, may kasalukuyan naman Duterte na. Diba? Ito, hindi naman mabait na Duterte ito at pero mabilis din mag-respond, Pero hindi ito Commander-in-Chief. Pero nakiramay pa rin. Ito, pakinggan natin yung Inday Sara Duterte. Assalamualaikum. Hindi sapat ang mga salita upang mabigyan natin ng tunay at makahulugang parangal ang 6 na mga sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong 18 ng Pebrero. Ang kanilang kabayanihan ay kapalit ng kaligtasan ng mga Pilipino hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa ating pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangalap ng kabataan sa terorismo. Konkretong halimbawa ang pagpapasabog ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong 2016 at ang pananakop nila sa Marawi City noong 2017. Tandaan din sana natin na sa Marawi Siege ay napatunayan nating hindi natin isinusuko kaninuman ang ating kalayaan, kapayapaan at kaunlaran. Bilang isang Mindanaon, personal para sa akin ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Syukran.
Well, ang kanyang puso ay parang puso na rin ng ama niya, no? Alam niya kung paano makisimpatya sa ordinaryong karamdaman at paghihirap ng mga tao nasa baba, lalo na yung mga maliliit. Ang mga sundalo natin ay napapain. Ako kine-question ko dito yung ratio ng casualty. Parang masyadong mataas Ngayon tumaas. Oo. Parang sa isang sundalo, 3 terorista ang kapalit. Ganun na ba kababaw ang palitan ng buhay ngayon? Dapat hindi, di ba? Ang mahal-mahal ng training ng mga sundalo natin. Pero asa ng intelligence yan? Failure of intelligence na naman yan. Sa Marawi, yung bombing Oo. doon, kamay-kailan lang. Failure of intelligence, na napasukan yung university. Pero yeah. isa ito sa Secretary, sa nauna nating dinidiscuss dito, yung sa NUP na ito ang katunayan Oo. na yung mga pagbubuwis ng buhay ng mga sundalo talagang Walang- mahirap tapatan. Walang higit. Oo. Walang higit. Pero anong ginawa ni Marcos at ni Jokno? Gustong tanggalan dahil daw ang pera daw ay mauubos na at wag daw bigyan pa ng tuloy-tuloy na pensyon ang mga sundalo at mga pulis, mga men in uniform, dahil malalagas na daw ang pera. Pero iniisip ba ni Marcos at ni Jokno yung corruption na dapat yung corruption dyan sa Bureau of Customs, sa BIR? Iniisip ba nila yung corruption na nangyayari sa ating bansa? Mga kababayan? Oo. Iniisip ba nila lahat yan? Yung perang nawawala sa Pero smuggling. pinag-isipan ni Jokno, ewan ko nga, bakit nilagay pa yan sa Central Bank? Dapat niligwak na yan totally. Pero may marami sigurong alam kay Marcos na takot silang ibulgar, kaya nilagay pa uli sa Central Bank. Kapal na mukha nitong Jokno na ito. And ang nangyari pa, mga kababayan, tatanggalin yung pension at sinasabi pa, nilalait pa ang mga sundalo. At ridiculous daw na umabot ng 90 years old. Sabi ni Jokno, bakit pa bayaran natin kung umabot ng 90 years old? Ganun katindi ang gobyerno na ito ni Marcos. And to top it all, ito lahat ng mga sinasabi nilang mauubos ang pera, corruption pa rin ang hindi iniintindi. Sobrang